Karamihan, siguro mga 95% ng mga witness na umiyak sa loob ng korte, nagsisinungaling, no? You ask any judge, any litigation lawyer or court staff, they will tell you the same, no? Yan ang mga observations namin ever since. Tapos pangalawa, paano mo naman paniniwalaan ang isang kidnapper at isang mamamatay tao, no? Remember, he's facing, meron silang napatay na pulis. Pulis pa, kaya ako nung dumating siya rin at gwardyado ng mga naka-uniforme, hindi ko alam kung talagang pulis sila o NBI. Pero ano ba, what is so ironic, ang pinatay pulis, pagkatapos ang nagbabantay sa kanya, pulis din, di ba? So, walang kaduda-duda na si Madriaga ay hindi ka panipaniwala. No, saan ka naman maniniwala? Number 5 most wanted sa PNP. Tapos considered most dangerous. Pagkatapos gagawin mong witness. Itong nagpapatuloy pong pagdinig ng Kamara hinggil nga po dito sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte at ilan nga po sa mga mambabatas ay pinapadalo nga itong Presidente sa ginagawa po nilang hearing. Kayo hubay pabor doon sa panawagan ng mga ilang kongresista? At talagang hindi hinto ng panawagan yung yung mga maleta beneficiaries. Gusto nila talagang mag-attend si Vice President Sara Duterte kasi yun naman talaga ang pakay nila na pag umattend, ipapahiya nila ng gusto. Masyado ng bistado yung bulletin nila para hindi maintindihan ng pangalawang Pangulo yung kanilang anong tawag ito, masamang layunin. Pero sa tingin po ninyo, obligasyon ba ng Vice Presidente na dumalo o karapatan niyang hindi umiwas nga po dito sa ginagawang pagdinig? Alam mo, sabi na nga nila, mini trial. So kung mini trial yan, siyempre may mga legal strategies din yung kanilang isinasakdal. Pero hindi ko maintindihan, Jade, kasi sinabi nila ilang beses na anong pangalan nito, sapat na yung sa forma, sa sustansya at saka sa ebidensya yung impeachment laban kay Vice President Duterte. So kung lahat ng yan na hinihiling ng proseso ay sapat na or sufficient sa wikang Ingles, there is no reason for them to conduct any more of this mini trial or sarsuela. All they have to do is submit it to the plenary, following the process and the rules, so that the plenary can act on the committee report of the Justice Committee. And as soon as the plenary shall have decided, if they decide to make basura, di basura siya. If they decide to submit it to the Senate for trial, then that is the trial, Jane. Opo, alam po ninyo, yung mga sinasabi po ng mga kritiko ng pangalawang Pangulo na dahil sa kanyang patuloy na pag-iwas daw dito sa ginagawang hearing ng Kamara, ay tila ba umiiwas sa accountability? Kasi madalas ay nagpapalabas naman siya sa social media. Let me just correct that. Hindi, from the point of view of political science and law, hindi siya umiiwas. Katunayan, sinagot niya. Di ba? Sumagot siya sa pamamagitan ng kanyang mga abogado at yan ang tamang proseso. Ngayon, yung kanila talagang ginagawa nila yan. Propaganda yan. They will bombard the public with publicity that the Vice President is, anong tawag nito, umiiwas. Kasi gusto nila talaga nilang ipahiya ang Vice Presidente. Wala naman sila ibang layunin eh. Ngayon, tingnan mo, lahat sila para-pareho ang sinasabi. Pag tiningnan mo yung mga social media pages, biglang dumulusot sa iyong mga wall, mga sponsored pages na dati-dati wala naman, hindi naman dumarating sa wall mo, pero iisa ang tono. Ang tono ay umiiwas si Vice President, matitibay ang mga sinabi ni Ako nga lang
yung wall ko nilusob ng 675 troll. Yung isa ang tema, bigyan natin ng pagkakataon si Madriaga na iahayag ang kanyang mga ganito. Tama naman yung mga ebidensya. So obvious, Jay. Opo. Pero speaking of Ramil Madriaga, siya ho ba'y nagsasabi ng katotohanan para po sa inyo? Alam mo, number one, no? Nakakatuwa, nakakabanas na nga eh. Kasi tingnan mo, iiyak siya, ang pinupunasan niya ay salamin. Nakakita ng tao, umiiyak, pinupunasan yung salamin. Pangalawa, ako sa tagal ko sa JUCRA, no? Sa Justice and Court Reporting, karamihan, siguro mga 95% ng mga witness na umiiyak sa loob ng korte, mga nagsisinungaling, no? You ask any judge, any litigation lawyer or court staff, they will tell you the same, no? Yan ang mga observations namin ever since eh. Tapos pangalawa, paano mo naman paniniwalaan ang isang kidnapper at isang mamamatay tao, no? Remember, he's facing, meron silang napatay na pulis. Pulis pa, kaya ako nung dumating siya rin at gwardyado ng mga naka-uniforme, hindi ko alam kung talagang pulis sila o NBI. Pero what is so ironic, ang pinatay pulis, pagkatapos ang nagbabantay sa kanya, pulis din, di ba? So, walang kaduda-duda na si Madriaga ay hindi ka panipaniwala. No, saan ka naman maniniwala? Number 5 most wanted sa PNP. Tapos considered most dangerous. Pagkatapos gagawin mong witness. Ano pa ba? Oh. Opo. At sa April 22 nga, araw ng Miyerkules yan, ay magpapatuloy nga itong hearing ng Kamara hinggil sa impeachment complaints laban sa Vice President. Ay, tutuloy nila yan. Pero Itutuloy nila yan kasi yun naman ang kanilang bakay talaga na tuloy-tuloy lang yung vilification campaign because they don't have an evidence eh. Mismo nanggaling na yan kay Congressman kay Pastor Abante, no? Kay Benny Abante, na ang talagang pakay lang nila is makapamingwit ng ebidensya. Dahil wala nga silang ebidensya. Puro rehash yung kanilang, anong pangalan nito, yung kanilang complaint. At saan ka nakakita na ang mismong committee was supposed to be anong tawag nito, silang maghihimay kung may probable cause. Sila ang naghahanap ng ebidensya para dun sa complainant. Di ba? Dapat doon kasi pag nag-submit ka ng kaso, ordinarily, pag nag-submit ka ng complaint sa DOJ, sa prosecution, sa piskal, isasubmit mo lahat ng ebidensya para pag in-evaluate ng piskal yan, katulad ng Justice Committee, malalaman niya kung i-dismiss ba yan o isasampa sa korte. Ganun lang po yun kasimple. Huwag nating gawing bobo ang Pilipino sapagkat matalino ang Pilipino. No? Opo. So, ayan, nagsasabi na nga sila, wala sila ebidensya. That's why they are going into a fishing expedition. That is the very reason why Attorney Torion, Attorney Delgra, Attorney Luna and company, and then later on, the lawyer, the Vice President himself, filed a case before the Supreme Court because this is no longer within the constitutional processes of handling impeachment proceedings against impeachable officers. Sa tingin po ninyo, ito ngang ginagawang impeachment hearing ng laban kay Vice President Sara Duterte ay gusto ng publiko na maipagpapatuloy? Sa mata ba ng publiko ay pabor sila na ipagpatuloy ito o ayaw po nila, hindi pabor? Marami pong hindi sang-ayon po sa ginagawang impeachment laban sa Vice President. Alam mo, kung tatanungin mo yung congressman, sasabihin nila pabor ang tao, pero mismong pag pumunta ka sa on the grounds, and nagsabi na nga si Vice Chairman ng Justice Committee, si Kit Flores, no? Congressman Flores ng Bukidnon. Sabi niya, trabaho lang kasi ito, Vice Chairman ako, wala akong choice kundi gawin ito, no?
ito yung proceedings na siguro hindi naman niya masabi-sabi na pag-utusan lang. Pero siya, malinaw ang sinabi niya. Almost 100% ng mga tao niya doon sa distrito niya are against it. Ayaw nila ng impeachment kasi ang dami natin problema eh. Namamatay na nga sa pila sa ayuda yung mga tao. Pagkatapos impeachment pa tayo. O hindi na halos makabili ng sa kilong bigas ang ordinaryong Pilipino, impeachment pa rin tayo. Para tayong nakikipaglokohan sa sarili natin. Ang natutuwa lang nito kung sino yung mga sinasabi na nagkamal ng pera, no? At saka malinaw naman ito lahat ng ito nakasulat na Oplan Horus, Oplan Red Wedding. Ang sinasabi po ng Korte Suprema na dapat dumaan sa due process ang impeachment. Ang sabi naman po ng Kamara, itong kanilang ginagawa at sa future pa nilang gagawin sa mga impeachment hearing ay bahagi daw po ng due process. Nakikita niyo po ba na ito yung due process na sinasabi ng Korte Suprema? Well, the Justice Committee will always insist that what they're doing is part of their due process. But you cannot be fooling the final arbiter of the law kung alin ang tamang due process. So, kung sinasabi ng Justice Committee members sa pangunguna ni Mrs. anong tawag nito? Jerbil Reyes Luistro, no? Naalala ko tuloy yung teacher, yung principal doon sa St. Francis Academy sa Batangas na tinanggal. Kaapelido ni Jerbil Luistro Reyes, no? They will always say this is due process to them, no? Because they will have to justify their acts. However, kaya nga pong umakyat, no? Sa Supreme Court, si Attorney Torion, Delgra, Attorney Luna at iba pang abogado, si Vice President Duterte, pagkatapos ang ikatlo ay itong grupo pa rin ng mga abogado, no, mula yata sa iba't ibang panig ng Pilipinas. And then tinitingnan ko kung ako yung makakahabol ng we might be filing the case, another case against Luistro today, no, or tomorrow, sa pamamagitan ng aking abogado si Attorney Mark Tolentino, no, kasi kailangan matuldukan na itong mga kabulastugong nangyayari sa ating bansa, especially sa Kongreso. And hindi na tama